Pochero ang in-order mong ulam, pero ang sinerve sa'yo, sanitary wipes. Ayan o. So parang katulad nito. Ano ang gagawin mo kung ikaw yung nasa posisyon ng customer na kung saan ang inaakala mong masarap na pochero ay wet wipes ang sinerve pala sa'yo? Ito ang naging reaction ni Ma'am Amelita nung kumain sila sa isang restaurant doon sa Naga City. And mapapansin nyo dito sa picture na talagang yung sa second picture is ginamit yung fork and parang inangat yung wet wipes or yung sanitary wipes or basta wipes whatsoever. And syempre, sinensor ko muna yung pangalan ng restaurant, tapos yung pangalan din ng uploader, pati yung mga kasama niya to protect their privacy. Pero ramdam mo talaga yung kanilang frustration, tsaka syempre galit na rin kasi bakit sila sinervan ng wet wipes. So, eto na yung kanyang post. So, sabi dito, shout out DI, blank, steak and barbecue, Naga branch. So, grabe sir and ma'am. Yung puchero, lami kaayo. Tapos, sabi dito is, subak wipes. So, ano ka talaga kasi wipes, no? And i-interpret ko na lang sa Tagalog kasi ibang language to, no? So, unya ang wipes na apugyod, pula-pula unsa tong pula-pula na sa wipes, ketchup or lipstick. So, sabi dito is may stain na red. So, I'm hindi sure kung ketchup kasi may stain, nag-stain din ang ketchup tsaka lipstick. Tapos, sabi dito, grabe, dapat kapag nagsaserve kayo, i-check nyo muna yung food bago nyo i-serve. Kasi, di ba, hindi porke tapos na iluto yung ulam, agad-agad namang i-serve, no? Yung ganon. Tapos, meron pa siyang sinabi na yung manager na dapat sana kakausapin ng mga customers na ito, maraming palusot. So, nagre-reason out na yung customer kasi alam na nila na fault nila. So, around 8 to 9 p.m. September 4, 2023, hindi namin ito makakalimutan. The best experience ever during birthday celebration. So, ang birthday, naging disaster, no? So, yan yung naintindihan ko. I'm not sure kung meron pang mga information dito na hindi ko nabasa or na-interpret. So, kayo na lang bahala na magbasa. Ayan. Tignan natin yung isang picture na yan, no? So, in my own interpretation or reaction, mukha talagang hindi maayos na chinek ng mga staff yung pag-prepare ng food bago nila sinerve. So, may fault dyan yung naka-duty staff. Kaya, lagot kayo kung sino man yung naka-duty dyan. September 4, 2023 before 8 to 9 p.m. Baka yung nakasked for closing, yung mga naka-closing na staff, malalagot kayo. Ayan. And, yung mga ganitong klase na parang post na nagkaroon ng parang attention in public, pwedeng ma-terminate yung mga staff dyan. Kasi syempre ako din, nag-work ako sa Jollibee before. And kapag may mga eksenang ganito, mga nagkaroon ng controversy or scandal na involving one staff, automatic matatanggal na yan. Pero syempre, it is a case-to-case basis depending sa rules na fina-follow ng isang company in terms of yung disciplinary action towards yung mga staff nila na nagkaroon ng violation ng rules and regulation. Tapos, yung manager din, syempre, there will be an explanation. So, baka magkakaroon sila ng letter of explanation, lahat ng involved sa duty na yan, to explain to their superior kung bakit nagkaroon ng ganyan, bakit humantong sa ganyan, what, when, where, how, yung mga ganun na question. So, yun nga lang, kawawa din yung mga staff kasi baka mawawalan sila ng trabaho dahil sa ganyang pagkakamali. Pagdating naman sa customer, syempre, may right din ang mga customer, especially kapag nagbibigay sila ng feedbacks. Kasi nga, pwede silang mag-rate regarding sa service, regarding sa food, yung price, yung ambience, o diba, parang naging food vlogger na rin sila or nag-review.
Especially kapag ganitong scenario, no, may karapatan din talaga si Ma'am Amelia na i-voice out. I-express niya yung frustration niya, disappointment niya, kung bakit isinervan siya ng ganyan, ng wet wipes, instead of a real food na putsero, na beef putsero siguro yan. And then, ang na-serve sa kanya is ganito, na may lipstick na stain. So, parang ginamit yung wipes pa na sinerve. Kaya sobrang nakakahiya talaga ito para sa restaurant. Kaya I'm not sure kung anong mangyayari pa. Baka may siguro ongoing na yung communication between yung staff tsaka kay Ma'am Amelia kung ano pa yung pwede nilang gawin, or baka babalikan nila yung resto para magkaroon ng free food. Meron tayong story time. Meron akong friend na kasama kong kumain sa isang fast food. Tapos, pansit yung in-order namin. Tapos, sarap na sarap siya sa pagkain ng pansit na yan, no? Syempre ako din. Gustong-gusto ko yung in-order ko. Tapos, after siguro 15 minutes na kumakain kami, nung last na pagbunot niya, what's this? Yung Band-Aid. Alam mo yun, yung Band-Aid. Kasing kulay kasi ng salsa doon sa pansit. Tapos, alam mo yung gamit na? Yung, di ba, minan-aidan mo yung kamay mo, tapos natanggal na yung band-aid, siguro, tapos nahulog sa may pansit. Siyempre, alangan naman na magbibinge siya, no? So, nag-complain kami doon sa management. Pinakita namin yung pagkain na may band-aid, naggamit na band-aid. So, ang nangyari, pinalitan, nag-apologize, syempre, tapos pinalitan ng burger. Kaya, syempre kinuha namin yung burger, no? Kasi libre. And malaking lesson ito kasi inobserbahan namin yung friend namin kung baka may reaction siya sa tiyan niya. Siguro mga 2 days, 3 days. Ayun. Wala naman. So, swerte niya at walang nangyari sa tiyan niya. Second story time. Kumain na naman kami after naming maggumimik, no? So, madaling araw yon. Tapos, ang kinain namin is bulalo. So, same person to. Kumain kami, ang sarap-sarap ng pagkain namin ng bulalo, no? Hinigop namin. Tapos, nung paubos na yung sabaw, syempre, pag ganon, mga paan ng ipis. So, syempre, yung reaction namin parang, di ba? Medyo mahihimas-masan ka talaga. Tapos yung friend kong to, wala siya magagawa. Alangan na mag-complain siya, nakain na niya. So, ganun ulit, nag-observe siya kung may reaction yung tiyan niya. Buti naman, wala. Ayan, kaya, yun guys, ang lesson talaga. Ingatan nyo kung ano yung mga kinakain nyo. I-check nyo muna yung mga kinakain nyo bago nyo isubo. Huwag kayong subo ng subo kasi mapapasubo talaga kayo. I hope may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about sa inspection, yung sanitation ng food preparation, tapos food service. Kasi ingatan talaga natin ang ating health na we live only once. Kaya maging mapambansyag, and kapag ganitong complaints, wag din naman tayo maging OA kapag nagko-complain. Yung nagiging Karen na tayo or nagiging over-hysterical. Yung it's already okay na remind the manager about the mistakes, but don't maging OA sa pagko-complain. Ayan. So that's it guys. Thank you, and I'm very sure may makaka-relate dito. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.